O eto na, hinahanda na ang kulungan ni Pastor Kibuloy. Grabe naman, grabe. Bilis kilos ha. Oh. Kamara ang lugar kung saan ide-detain si Pastor Apollo Kibuloy kung matuloy ang pagpapaaresto sa kanya. May hanggang Biyernes naman siya para sumipot sa Senado bagamat umaapela ng due process si Senador Robin Padilla. At nakatutok sina Mav Gonzales at Tina Panganiban Perez. Grabe no, nakahanda na agad oh, at minidya pa. Tingnan nyo, anong purpose? Bakit pinakita nila yung kakalagyan ni Pastor Kibuloy? Para ano? Maglinis ng kamay? Hindi ko alam. Di ba? Pinapakita nila, maayos naman. No? Parang ano duda ako eh. Dati bang napakita na yan? If my memory serves me right, parang ngayon lang napakita yan. Grabe talaga, no? Basta patungkol sa Duterte, basta patungkol kay Kibuloy, may active kayo. Active kayo, ha? O, pinapakita nyo pa. Tingnan natin, bakit? Dito sa detention center sa Southgate ng Kamara, idedetine si Pastor Apollo Kibuloy sakaling matuloy ang pagpapaaresto sa kanya ng Kamara. Ito po yung first stage natin. Once na meron na pong na-held in contempt, yung ating committee, dito po siya dadaan. Bale, i-screen po yung gamit niya, and then iiwan po yung kailangan iwan. Iiwan po ba cellphone? Pero si Pastor Kibuloy parang walang cellphone. Bigyan ko kaya si Pastor Kibuloy ng cellphone. Hindi ko nakita. Sa buong pag-meeting namin, hindi ko nakitang humawak si Pastor Kibuloy at si Tatay Digong ng cellphone. Siguro may hawak yung kanilang mga assistant. Anyway, iiwan kaya ang cellphone? May water dispenser at magkahiwalay na banyo para sa mga lalaki, babae at PWD. May mga CCTV camera ring minomonitor ng Legislative Security Bureau. Sa lugar na ito ay may pag may nangyari kay Pastor Kibuloy, sinasabi ko sa inyo, tapos na. Mag-iinit si Tatay Digong. Sinasabi ko sa inyo, titigas ng ulo ninyo ha. Pagpatuloy nyo yan. Nako. May sarili ang pinto, kaya pribado naman yung loob. May aircon din kung mapapansin ninyo, kaya komportable raw kung sino man ang mananatili sa loob ng kwartong ito. Ayan, dinidiscuss talaga na nila dinidiscuss na po talaga nila, no? Talagang plano nilang pag-initan si Pastor Kibuloy nang lalo mag-init yung ibang tao, yung mga vloggers, meron silang i-discuss. Maganda naman pala maganda naman pala yung kulungan ni Pastor Kibuloy. Ano pa nirereklamo nyo? Bakit gano'n? Unfair pagka mahihirap sa kulungan ibibigay pagka si Pastor Kibuloy, aircon ito. Tanga. Unahan ko na kayo mga vloggers na hisisira na naman at sasakyan nyo si Pastor Kibuloy. Kayong mga TBJ vloggers, kayong mga tulog na ang vlogs, wag na kayong makisawsaw dito kay Pastor Kibuloy. Alam nyo kung bakit? Una, hindi po korte ang Senado. Ilalagay lang siya dyan kung ayaw niya mag-appear sa Senado, kung ayaw niyang pumunta sa Senado. Hindi pa po napapatunayan ang kaso na kung ito ay talagang ginawa ni Pastor Kibuloy o hindi. Wala pang sinasabi, wala pang judgment ang korte. Ang Senado po walang karapatan magpakulong. Temporary lang yan, okay? So talagang dapat hindi mo pinaparusahan yan. Wag na kayo makisawsaw. Alam ko yung style na ganyan eh. Palinis effect lang kayo kaya pinapakita nyo yan. Talaga pong papasamain dito si Pastor Kibuloy. Kitang-kita ang galawan. At pagpapasama kay Pastor Kibuloy, ikukonek sa Duterte. Lahat yung mga yan masasama. Ganon. Magkakasama yung masasama. Puro masasama yung mga yan. Pag ikaw kontra sa gobyerno, masama kang tao. Kahit ikaw magnanakaw, pero pagkakampi nila, okay ka. Tama o tamang-tama? Ay, diba? Bakit? Yung mga kumakasubak sa kanila, walang problema sa PhilHealth. Yung mga kumakasubak sa kanila, walang problema sa wala ba silang mga kaso? Wala ba silang problema sa mga travel expenses, etc., etc.? Huwag nga tayo maglokohan. Pinasasama nyo lang to kasi hawak nyo media.
Oh, sa media, may nanindigan ba sa press freedom sa inyo? Press freedom. Oh, meron ba nanindigan? Kung walang vloggers, masama na si Tatay Diggs, masama si Sara, masama na si Pastor Kibuloy. Buti na lang, mas maraming hindi bulag na mga vloggers. Except yung mga nagre-recruit ng nabayarang vlogger na magre-recruit din na mababayaran. Ito po yung mga tulog na channel. Oh, kailangan nilang kumapit sa patalim. OA kayo ha. Kwarto, yung isa okupado ng isa ng na-contempt ng Kamara at ito wala pa raw gumagamit at posibleng dito ilagay si Pastor Kibuloy kung maaresto siya ng Ayun, no, pinakita pa talaga. No? Ito masasabi ko sa inyo mga letse. Napakabilis kilos nyo pagdating sa Duterte. Pag ang pag-uusapan, halimbawa confidential funds ni Sara, ang bilis nyong kumilos. Pagdating sa kulungan, pagdating sa SMNI, pagdating sa kay Pastor Kibuloy, ang bibilis nyong kumilos. Asa na yung smuggler na sabi nyo bilang na oras? Mauuna pa itong iimbestigahan, mga animal kayo? Paalala ko. Paalala nyo sa kanila. Ano sabi ninyo? Your days are numbered. Sinabi yan sa Kamara, sinabi ng Presidente, bilang na ang oras ninyo, mga smuggler, naimbestigahan ba si Michael Ma? Oh, totoo. May naimbestigahan bang smuggler? Oh, mauuna pang ididetine si Pastor Kibuloy. Kung sino yung tumutulong sa taong bayan, kung sino tumutulong sa Duterte. Ulitin ko, kung sino tumutulong sa Duterte, yari ka. Pakisagot po sa mga bashers, naimbestigahan ba si Michael Ma? Naimbestigahan ba yung mga smuggler na yan? Tanong, kayo pinaghahandaan nyo na kailan lang lumabas tong issue kay Pastor Kibuloy? Hinalungkat nyo lang ang tagal na nga niyan, wala Hindi nga pinapansin ng US ngayon, bigla ngayon, hinalungkat nyo, minsan kinakalampag nyo US. Alam nyo, napaka-OA nyo. Joylen Legaspi, maraming salamat po. Bagong member, tularan po natin ang magandang halimbawa. Thank you, thank you. Hindi po ako na-high blood ha. Hindi, real talk lang po. Kung ikaw ay maka-Marcos, kung ikaw ay maka-Lenny, kung ikaw ay makadilawan, kung ikaw ay makatambaluslos, pakisagot, may naimbestigahan bang smuggler? Oh. Asa na yung bilang na araw nyo? Pakisagot, asan na yung bilang na araw nyo? Abay, taon ata bibilangin natin sa mga lintik na smuggler na yan para maimbestigahan. Naglolokohan ba tayo? Hindi po ako galit. Kalmado lang ako. Ha? Ang tagal na nga yung kaso sa Amerika, hindi na, sa aking pagkakaalam, 11 years, narinig ko ata ito kay Atty. Panelo. Ang tagal na nun. Inaantay nga ng patawag siya, hindi naman dumarating. Tapos ngayon biglang nabuksan. Ang hilig nyo magkalkal. Kalkalera kayo mga animal. Halatang halata po kayo. Yung matagal ng kaso, kalkalin ninyo. Yung problema, ito hindi po tayo hindi po tayo natin pinagtatanggol dito. Okay, sige, sabihin natin may kasalanan si Pastor Kibuloy. Yung smuggler mas importante sa bansang Pilipinas. Yung kay Pastor Kibuloy, ang tagal na nun wala nang imminent danger, wala na pong danger ngayon kung sakaling totoo. Or, hindi ko sinasabing totoo Ang danger ngayon yung pagkain natin dahil sa smuggling. Kung hindi ba naman kayo mga double standard, mga animal kayo, pagkalaban nyo, bilis kilos. Yung iba kahit magnanakaw, bayaan nyo lang. Napaka-double standard. Mga ipokrito kayo, mga... O yung Okada, ano nangyari dyan? Mga magnanakaw kayo. Ay, nako. Basta talaga kumunik.
Alam mo nakakatakot ngayon, ha? Nakakatakot ngayon maging Duterte. 'Pag natag ka talagang Duterte, alam niyo ibang klase. Ngayon masabihan ka lang na pumunta ka ng Davao. Ito kinuwento sa'kin personally, doon sa mga top tier vloggers, pumunta ka lang ng Davao, matag ka lang na ano na kay Duterte, binabantayan ka na. Hindi, bilis kilos kasi sila, pagdating sa magnanakaw hindi sila bilis kilos. Kamara. These rooms are air-conditioned, accessible to the relatives of the person in detention, and to the media whenever necessary. No? Ayun, whenever necessary. Open daw to sa mga kamag-anak. Pastor Kibuloy, pag kami papayagan, dadalawin ka namin dyan. Mag-uusap tayo kung papayagan, magkukwentuhan tayo hanggang alas 4 ng madaling araw gaya nung nagawa sa Davao. Kung kami ay pinaunlakan nyo roon hanggang alas 4, talagang tumitirik na yung mata ko, ang kapal na ng mukha ko dahil andoon si Tatay Digong, gumaganon-ganon na ako. Ayan. Sasamahan ka namin. Sana payagan, dalawin natin doon si Pastor, sama-sama tayo. Hindi tayo traidor. Kahit hindi natin kasama sa pag-angat si Pastor Kibuloy, samahan natin sa kanyang paglubog. Hindi katulad nung iba, kasama lang sa pag-angat, sa paglubog, iniiwan na. Traidor. Kami, kahit binanata natin si Pastor Kibuloy, kahit si Sara hindi ko may sumunod dahil pinomote niya si BBM. Ngayon, hindi namin iniiwan si Sara. Yung iba, naku, pinakinabangan si Sara, tapos iniiwan si Sara. Pinakinabangan si Pastor Kibuloy, pinakinabangan ng SMNI, tapos iniiwan. Yagballs nyo, asa. Ay, nako, bagal nilang kumilos pagdating sa nakawan. Pinakita rin ni Velasco ang sample ng detention order ng Kamara. Ang paraan niya kay Kibuloy ay inihahanda na matapos siyang ma-cite in contempt dahil media, napakadami pong picture ni Pastor Kibuloy. Pakialis nyo na po tong picture ni Pastor Kibuloy dito kasi parang ang dating kawawang-kawawa si Pastor Kibuloy. Marang ang narrative nyo parang hindi po ganyan ang itsura ni Pastor Kibuloy. Hindi po siya stress. Sa katunayan, tawa pa nga kami ng tawa doon. Hindi po. Marami naman pong picture. Kung wala na po kayo ibang picture, kontakin nyo po si Boss Dada. Ang dami niyang picture. Kung ayaw nyo yung picture ni Boss Dada, ang dami ko rin picture. Papadalan ka kaya na maayos-ayos. Wag na po yung ganyan. Kasi ang datingan niya parang pinapapangit nyo lang si Pastor Kibuloy. contempt dahil sa pag-iisnab sa komite. It will be ready by tomorrow, so it can be served by next week. We're going to release it probably Monday or Tuesday. Yon, please release me. Let me go. Kanta kasi ng tatay ko yan, kaya lagi ko narinig. So, i-release daw posible yung contempt. Tapos next week, baka ituloy na yon. So, isa lang masasabi ko sa inyo. Good luck. Ang tanong ko kay Senator Ontiveros, may kapalit po ba yan? Nagtatanong lang po tayo, May kasunduan po ba yan? Hindi ko alam. Baka naman kasi kasi po ang nangyayari sa Kamara ngayon tsaka sa Senado, nag-aastang vlogger. 'Di ba? Gawaing vlogger na yung ginagawa nila. Wala na silang ginawa kung hindi naku, Duterte, Kibuloy. Para kayo yung mga vloggers na natulog na ang kanilang career, tapos nabayaran, sige, so atake sa mga DDS vloggers, atake sa mga Duterte, atake sa Kibuloy. Balik na naman. Parang yung ibang TVJ vloggers na wala nang balita ron, sige, atake naman natin si Kibuloy. 'Di ba? Parang ganun kayo Ganyan na nangyayari sa Senado at saka Kongreso. Ano ba? Wala na ba kayong anuhin? Ang tanong, may ano bang kasunduan nyo dyan? Hindi, nagtatanong lang po tayo hindi po tayo nagbibintang. Para kasi Ano ba to binoto natin? Mga vloggers o mga politiko?
Senado kung saan cited in contempt din si Pastor Kibuloy pero binigyan ng hanggang Biyernes para magpaliwanag kaya hindi pa inaresto, may pakiusap si Senador Robin Padilla. Sana raw dumaan sa due process ang pagdinig ng Senado sa mga umano'y pang-aabuso ng pastor. Sabi kasi ni Senate Committee on Women and Children Chair, Senador Risa Hontiveros, wala siyang maisip na katanggap-tanggap na dahil para hindi sumipot si Kibuloy matapos haina ng show cause order. Pag sinabing medical, hindi tatanggapin. Correct. Kapag ka sinabing security, parang sinabi mo na hindi ito katanggap-tanggap, parang nawawala yung due process. So sana marinig muna natin. Hiling ni May narinig pa ako isang vlogger. Ha? Ano pa bang due process ang kailangan nyo? Sabi pa ng isang TBJ. Ay, ewan ko, utak TBJ ata yun. Dininig na yan. Didinggin ulit. Tapos iiwanan nyo lang mag-isa si Hontiveros. Wala naman kasing naniniwala dyan kay Hontiveros eh. Hindi lang sila pumirma siguro because of pressure. O wala na talaga. Pero wag kayong kasi ganun po talaga ang batas. Ang batas po ay dinidingnig. Ulitin ko, ha? May karapatan sa due process ang bawat isa. Kaya po paulit-ulit yan. Ganyan po talaga. Padilla, payagan ng humarap virtually si Kibuloy na idinadahilan ang kanyang seguridad sa hindi pagsipot. Sa huli, ipinapaubayan na raw ni Padilla kay Hontiveros ang magiging desisyon kay Kibuloy. Ano pa, kung yan ang papaabuhayan mo, kung siguro kung pwede magdesisyon talaga si Hontiveros, baka in-electric chair to si Kibuloy. Alam mo, kung hayaan nyo magdesisyon si Hontiveros, kung may silya elektrika sa Pilipinas, bukas na silya elektrika na malamang yan si Pastor Kibuloy. Init na init, bilis nga eh. Parang nasa second reading na ba? Ewan ko kung ano man yung may nabalitaan ako. Ang bilis ng desisyon ng Kamara din at patungkol dito. May kulungan na, pinakita na, naka-ready na. Ang galing. Di ba? Kaya hindi ako magtataka na it's very possible kung may karapatan si Hontiveros sumusga, bukas nasa silya elektrika na si Pastor Kibuloy kung legal.